ng longing for life. Mga kaabangers, kindly type po, ano po para sa inyo ang ibig sabihin ng longing for life? Dahil mukha pong mahiwaga, pero mukha naman pong ang ating guest ay merong gustong iparatingin para sa atin. Ayan, sige po mga kaabangers, hallelujah, habang po kayo nagta-type, longing for life, kindly explain or define. Hallelujah. Ang sabi po dito, sa life, longing for life defined as an intense desire for ideal states of life that are remote or unattainable. Hallelujah. So this is something na ang to desire of an intense, so parang merong gustong baguhin, merong gustong maabot. So this is at ang longing for life is defined also as always a sad moment. Bakit po kaya? Di ba po mga kaabangers, parang you're longing. Para pong ito ang ibig sabihin. Longing. Ako po ay isang OFW. Is longing for to see and come back home para makapiling ko po ang aking pamilya. So that is about longing. Yung ikaw ay having a desire of something to be there na maabot mo yung gustong-gusto mo. At sabi dito po, ito yung mga halimbawa po, bigyan tayo ng example about longing. Ito po yung longing. Halimbawa po, ikaw ay nakakalungkot. Ito yung ikaw ay nahiwalay. Yan. So there is something in between. There is a time gap na pagkakahiwalay nyo. So you're longing, nasasabik ka na gusto mong makita. Gusto mong makita yung iyong minamahal. Ayan. At ngayon naman po about sa ating salita ng Panginoon. Ang ating pong Panginoon, talaga po tayo sabik na tayo makapiling ng ating Panginoon. Bakit po? Di ba? Doon sa Emmanuel, doon sa Matthew 1:23. Talagang pinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus. It is because of gusto niya tayong makapiling. Diba? He said that Emmanuel, God is with us. Ayan, ayaw tayong mamiss ng Panginoon. Yan ang longing. Tapos ang sabi niya sa Matthew 28, verse 20, I am with you even unto the end of the world. Talaga hindi tayo binibitawan because that is about longing to be with us. Yan ang ating Panginoon. Parang ang ating mahal sa buhay. Ako bilang ama, as an OFW, I am always longing to go home. And someday, na matatapos itong pagtatrabaho sa ibang bansa upang makapiling na ang aking mahal sa buhay. At ngayon sa atin, sa ating Panginoon, na tayo ay mga tinawag, tayo ay longing din para makapiling siya. Kaya po sinasabi ng Psalms 42 verse 2, as the deer longs for the streams of water, so my soul long after thee. Yan. Dahil hindi talaga pwede talagang hinahanap-hanap ng mga tupa ang stream of water. Dahil kailangan nila yan upang sila ay magkaroon ng buhay. Upang sila ay magkaroon ng lakas. Nakita niyo naman ng deer kung uminom. Pasip-sip-sip-sip lang. Hindi yan katulad ng ibang hayop na lago. Ito ay paunti-unti. Dahil yan ang kailangan nila. Alam mo po sa streams of water,
yan meron diyang peace. Yung hindi maalon. Ang kailangan ng tupa ay hindi maalon. Kailangan panatag ang tubig. Yan ang Panginoon, ang kapayapaan. Hallelujah. Katulad din po ng sabi ng Psalms 1:3. Ang sabi po doon sa ikaw ay nandun sa streams of water na kailangan mo talaga ang tubig na nagbibigay ng buhay. Sabi po doon, you are a tree planted by the rivers of water. Bring forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever do shall prosper. Yan ang tubig. Yan ang ng mga nakatanim na puno sa tabi ng ilog. Siya'y laging sariwa. Ang kanyang bunga ay hindi mamimiss ang season niya. Di ba po? Ako po taga Laguna sa Mahayhay. Meron pong time na ang lansones ay hindi mamumunga. Season niya yon, ha? Pero merong time na talagang konti lang ang bunga. That is affected by this, like this, yung kanyang init, walang ulan, so affected. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, planted by the streams of water, you will not miss your season. Yan. So ayoko na pong patagalin pa ang aking pagpapaliwanag na ito. Ngunit ang magpapaliwanag talaga nito ay ang ating guest. Hallelujah. Walang iba kundi si Pastor Regalado Umanos. Hallelujah. Ng Isabela ng Nueva Ecija Lighthouse. Hallelujah. Yan po ay Llanera, Nueva Ecija. Amen. Kaya po, hallelujah. Let's welcome mga kaabangers ang ating guest, Pastor Regalado Umanos. Hallelujah. Welcome po. Hello, hello. Hello po. Magandang araw po. Magandang hapon sa ating mga kaabangers. Ano po, Brother Sam, good afternoon. Kay Pastor Dong, magandang hapon po sa lahat po ng mga kaabangers na nanonood this afternoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mukhang napakaganda nung nasimulan ni Brother Sam. Ano po, talagang lifelonging. Ayun po. Welcome po, Pastor. Opo, Pastor Regalado. Bago po tayo pumalaot ng tanungan at kwento, kayo po ay bumati yung dapat nyong batiin. Huwag kakalimutan ang dapat batiin. Ayan, tayo po ay worldwide. Ayan. Sige po, Pastor, bumati po muna kahit magpakilala. Ayan. Good afternoon po, Pastor Regalado Umanos po ng Lighthouse Christian Assembly, Llanera, Nueva Ecija. At magandang hapon sa ating lahat. Sabi ko nga kay Brother Sam, good afternoon kila Pastor Dong, kila Sister May, sa lahat ng mga kaabangers natin na nandiyan, ay blessed day po sa ating lahat, sa aking family, kay Pastora Evelyn. Pastora Evelyn, yun pong aking asawa, sa aking mga anak, kay John Mark, kay Marvelous, kay Shikaina, ay good afternoon sa ating lahat po. All over the world, yung mga nanonood. Oo nga po. Magandang hapon. Amen. So, bago po tayo magpatuloy, batingin ko lang, sinabi niyo po all over the world. Ayan, nandito po si Sister Emerald Tamayo ng United Kingdom. Welcome po, Sister. Ating kapatid na si Bonifacio Socias. Good afternoon po. Maria Priscilla Eugenio. Yun. Pastora Regalado, kayo po ba ay nagtagna sa mga inyong mga kaibigan, mga ka-churchmate upang kayo ay mapanood? Yan. Kailangan po yan para naman po maparinggan namin at kami matuto sa inyo.
Sige po mga kaabangers, tayo po'y magtag na mag-invite. Ayan. Hallelujah. Ayan. Pastor Regalado, ano po pa, nickname nyo? Reggie? Opo, Reggie po. Reggie. Yun. O sige, Pastor Reggie. Hallelujah. Una ko pong tanong sa inyo, para magkaroon po ng brief ang ating mga kaabangers. Bakit po pinamagat ng Longing for Life? Longing for Life po, Napili. ako po maagang naulila sa aking tatay. Hindi po 5 years old. Ay broken family na po kami. Yung nanay ko ay sumakabilang bahay. At yung aking tatay ay grade 1 po nung namatay na siya. Hindi po, wala na po akong alaala sa aking tatay. Hindi ko alam kung mayakap ko ba siya o yun po, wala nang memories patungkol dun sa tatay ko. Basta ang alam ko na lang, nung namatay po siya sa Isabela po siya namatay, ay nagpunta naman po kami dun sa libing. Ano po. At yung mula sa pagkabata talaga, hindi ko naranasan yung family, yung pamilya. Ano po. Mula nung ako'y 5 taong gulang, yun po yung hinahanap-hanap ko na talaga, na magkaroon talaga ng isang buong pamilya, masayang pamilya ni po. Kaya life longing po yung ating. At doon po ikot yung kwento natin. This O, Pastor, akapin na kita ha. O mga kaabangers, narinig niyo po ha. Kaya longing for life. Yan ang mga gusto niya, yung na-miss niya yung kabataan na yan. Hallelujah. Malungkot po. Ngunit, malalaman natin po. Ayan. So, Pastor, kayo po ay pakilala niyo naman po ang inyong mga magulang, ay kapatid. At sila naman po ay ano po ang inyong katayuan, ang inyong pamumuhay noon na kayo'y magkakasama pa. At sige po, pakilala niyo po ang inyong mga amatina at ang inyong mga kapatid at ang inyong katayuan sa buhay ng panahon na yan. Opo. Ang naalala ko po, ang tatay ko ay isang driver. Driver po siya ng weapon nung panahon na yon. Bumibiyahe po sila ng Isabela. Kumukuha ng mga kahoy. Yun po yung kanyang hanap buhay. Alfredo Umanos po ang tatay ko. At yung nanay ko ay manicurista, beautician. Ano po? Trinidad Fernandez ang pangalan po niya. So may mga kapatid po ako, si Norvin, si Marian, tsaka si Nomeriano. Sila po yung aking mga kapatid. 4 po kami, 3 lalaki at nag-iisang babae. At kumusta naman po ang inyong buhay-buhay? Kayo po ba ay maayos ang pamumuhay o nakakariwasa o simple? Yun nga po, driver lang yung tatay ko. Nakatira kami sa lola. Yun po yung natatandaan ko nung bata ako. Nakatira kami doon sa mga magulang nung nanay ko. Yun po yung natatandaan ko at hindi mahirap po. Mahirap ang buhay noong Pastor, yun naman pong ang kabataan ninyo, yung pagdidisiplina ng inyong magulang sa inyong magkakapatid. Yan po ba masasabi niyong maayos po o mahirap na relasyon sa inyong mga magulang?
Tulad po nung nabanggit ko, 5 years old ako nung maghiwalay yung mga magulang ko. Ano 5 po? years old po. Oo. At kung paano kami pinalaki ay wala po akong ganong matandaan kasi lumaki na kami sa iba't ibang kamay ng mga taong gustong mag-alaga sa amin. During 5 years old o nung 5 years old po ako ay naghiwalay na nga yung mga parents namin at kung sino yung gustong kumuha sa amin ay doon po kami nakikitira. So yun po yung naging buhay namin nung bata kami, nung kapatid ko. Yung nanay ko po, dalawang kapatid ko ang kinuha, yung bunso tsaka yung babae. At kami namang dalawa nung kapatid ko na sumunod sa akin ay sa parte naman po ng tatay. Kaya lang nga yung tatay namin during that time ay may sakit na, ano po, at hindi na rin po niya kami naalagaan. When it comes to discipline, ibang tao na po ang nagdisiplina sa amin. Oo. Malungkot ano po. Mga kaabangers, kayo po ba'y nakaka-relate sa ganyang kwento ng kabataan ni Pastor na talaga namang nawala ang magulang, na na-miss nila ang pagmamahal at yakap ng ama at ina. Kaya mga kaabangers, matuto po tayong manalangin mga anak, manalangin araw-araw para sa magulang. At ang magulang, pagpakamagulang sa anak, o dapat responsibilidad natin yang ating mga supling na kailangan nating bigyan ng pagmamahal. Amen. So, Pastor, ang katanungan ko po ngayon, papasok tayo dito sa elementary nyo. Sa elementary nyo po, kayo po ba ay naging mga top na tinatawag sa eskwelahan? O kaya po kayo ay isang pang-representative or a quiz bee para ilaban? O kaya kayo ay matalino? Yan. Sige po, nung elementary kayo, ano po ang mga experience niyo dyan? Elementary po, ang experience ko ay masaya na malungkot. When it comes to school po kasi, masaya ako pag nasa eskwelahan po ako eh. Parang sa eskwelahan, meron akong kaibigan, meron akong teacher. Yung mga teacher po noon talagang dahil alam siguro nila yung kalagayan ko na ulila ako, ay mamakuan po sila sa akin, magiliw sila sa akin po. So, kung sa eskwelahan po ako, masaya talaga ako. Nung elementary ako, ang alaala ko ay dancer ako sa school. Oo, tsaka choir member ako, singer ako ng school po namin. So, pag may competition, sa mga inter-school competition, ay nandun po ako palagi. Palagi po akong kasama. Mga dance competition, singing competition, choir competition. So, palagi po ako doon. Yun po yung aking gustong-gusto nung ako ay elementary. Tapos, leadership award, naging Boy Scout of the Year po ako nung elementary. Boy Scout of the Year. Bakit? Kasi marunong na po ako magluto noon. Marunong magluto, talon-talo ko yung mga iba na mga bata nung panahon na yon po. Marunong, pag nagka-camping kami, talagang ako magluluto, ako nasa kusina, po. So, Boy Scout of the Year. Pastor, ganito, parang may napansin ako sa iyo. Yung paghihiwalay ng iyong magulang at ikaw ay nasa school, parang kinalimutan mo na yon at ikaw ay maayos na nag-aaral, masaya, for socializing other students.
Opo, So, opo. Sabi ko nga parang po, mas complete ang buhay mo pag nasa school. opo, opo, totoo po yun. Pag pinag-a-absent nga ako nung elementary ako, umiiyak talaga ako. Ayoko umabsent. Talagang gustong-gusto ko pumasok, ano po, kahit malayo yung eskwelahan, kahit nilalakad ang eskwelahan, kahit butas ang tsinelas, pumapasok pa rin ni po. Pasok pa rin. Kahit oo, kahit butas yung short, pumapasok pa rin. So, kasi masaya ako pag nasa eskwelahan po ako eh. Wow. Oo. Okay. At Pastor, meron pa ako nakita dito sa iyong information. Opo. Kayo po ay pumapasok, ang layo sa bahay nyo ay 1 kilometro. At kayo ay 4 na beses na bumabalik. Paano po? Opo. Paki-explain po yan. Ang layo na bumalik-balik. Lakad po yan, lakad. Kasi yung distansya ng bahay po ng nag-aalaga sa akin, halos gilid na po yan ng bundok eh. Santo Niño 3rd Elementary School, doon po ako nag-aral. Yun pong bahay namin ay nasa Parang, malapit na po kami sa bundok kami po. So kinakailangan mong maglakad ng 1 kilometer para marating mo yung eskwelahan. So lalakad ka sa umaga, pag uuwi sa tanghali, lalakad ka ulit, papasok ka ulit ng alauna, tapos pag uwi mo uli ng hapon, kaya 4 na beses po yan na talagang balik-balik. Balik-balik. Kaya pala nasira si Nelas mo. 4 na kilometro. Ang layo. Grabe po, Pastor. Talaga pong ang training ninyo, bata pa lang, mag-patience. Kasi napakalayo niyan. Siguro nowadays, ang mga kabataan ngayon, hindi na mag-aaral. Kasi alakad niya. Hirap niyan, Pastor. Pero meron kang na binubuo sa iyo. Merong ibinibuild. Ready ka dyan. Ready sa mga gawain ganyan. At ngayon, Pastor, yung nakagraduate ka, sinabi mo, nung elementary, nakasinelas pa rin. Paano ba yan? Hindi ka ba nasusuportahan ng iyong iyong mga tito and tita o yung nanay mo makapagpadala man lang sa iyo? Opo. Nung panahon po na yan, ay wala na po kaming communication sa nanay namin. Nawala. Wala na po talaga. Po. At yung mga nagpapalaki sa amin ay parang bahala ka sa buhay mo. Parang ganun yung kwan. Basta ang mahalaga kung ano yung papagawa namin sa'yo, gawin mo. Magsuga ka ng kalabaw, magsakati ka ng pagkain ng kalabaw, mag-prepare ka ng kahoy, mag-urong ka ng kinainan. So doon po sa nilakihan ko ay yun yung mga trabaho na binibigay sa akin ni po. Basta magawa ko lang yun, okay na sila doon. Sa ibang bagay wala na po silang pakialam ni po. Sabi ko nga nung grade 2 ako, naalala ko po grade 2 ako, first honor po ako, grade 2, first honor. Ang nagsabit po sa akin, hindi ko kakilala. Hindi ko kaano-ano. Yan. Ano yan? Naiiyak ka ba? Kung hinahanap mo nanay at tatay mo na. Po, talagang mahirap po. Mahirap. Yung elementary po ako, isa yon sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ko. Sabi ko nga masaya ako pag nasa school ni po. Pero pag nasa bahay na ay ramdam ko na yung lungkot. Kasi
Oo. Wala kang mapagsabihan. Wala kang mapagsabihan pag nandun ka na sa bahay nung kumukup sa'yo. Ah, Kahit nilalagnat ka, hindi mo masabi na masama ang pakiramdam mo kasi nahihiya ka, hindi mo naman sila magulang. Hindi po, Grabe, ano? kahit na may nararamdaman ka sa katawan mo, pag inutusan ka, punta ka pa rin kasi nakikitira ka lang. Hindi po. So, mahirap po yung sitwasyon ng elementary days ko. Mga magulang, hallelujah. Kung kayo po mga magulang ay maggagawa pa lang ng pamilya, siguraduhin niyo po ang responsibilidad ay huwag kakalimutan. Dahil it will affect yung damdamin ng bata sa kanyang paglaki. Ay dadalhin niya yan. Kaya po, mag-isip-isip bago lumagay sa tahimik Opo. o sa magulo. Mag-isip-isip, be ready, be a responsible parent. Dahil mga kaabangers ang ating binibigyan o ng load o burden ay ang ating mga anak. Hallelujah. Mahirap po. May kwento ko yung isa ito sa pinakamasakit. Pakinggan siguro to ng mga magulang. Isa po ito sa pinakamasakit. Lumipat po ako ng bahay nung panahon na yon kasi doon sa kabilang auntie ko ay ayaw akong pag-aralin. Kaya kung papansinin po ninyo, yung aking elementary ay inabot halos ng 8 taon. 8 years po Ilan ako. po? Ilan? 8 years. 8 years. From 1977 hanggang 1984. 1984 na po ako nag-graduate. Po. Dumating sa punto na pinapahinto ako. Wag na daw ako mag-aral. Po. So, ang ginawa ko po, dahil gusto ko mag-aral, lumipat po ako ng mag-aalaga sa akin. Lumipat ako doon sa kapatid ng tatay ko. Dahil kapatid naman siya, kuya po siya. At doon ko naranasan yung mas matinding karanasan na napakahirap talaga. Hindi po. Yung family po ng tatay ko kasi ay mga tumador, mga siga-siga dito sa amin. Ano po? Talagang mga brusko. Ano po? Yung uncle ko na yon ay pag-uuwi po yon, lasing na. Ano po? At nasubukan ko minsan habang nag-uurong po ako sa kusina. Yung kusina po kusina po nila ay katabi ng kulungan ng baboy. Hindi po, nag-uurong po ako. At sabi niya sa akin, huwag kang gagalaw. Nag-uurong po akong ganun. At sabi niya, huwag kang gagalaw. Ano po, nilingon ko po siya, may hawak siyang itak, napakatalas na itak. Ano po, mga distance niya sa akin is 5 meters. Ano po, sabi niya, huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Pag gumalaw ka, ikaw ang tatamaan nito. Ano po. At talagang itinarget po niya yung itak na yon. Ano po. At konting-konti lang na dumaan sa harapan ko talaga. At tumarget siya doon sa kulungan ng baboy. Ano po. Nung panahon na yon, umiiyak ako habang nag-uurong. Iyak po ako. Sabi ko, napakahirap ng walang magulang. Sabi, naalala ko po yung mga magulang ko. Mahirap talaga yung anak na wala kang tatakbuhan. Ano po, napakahirap nung kalagayang gano'n. Kaya po, hanap uli ako ng ibang titiran nung panahon na yon. Hanap uli ako. Ano po, so balik uli ako doon sa uncle ko, doon sa Santo Niño Third. Balik po uli ako doon. At ayun, pinayagan naman uli nila ako mag-aral dahil kailangan siguro nila ng tigapastol ng Kalabaw. Ayun,
hanggang sa doon na nga po ako nakagraduate ng elementary sa Santo Niño Oo. Third. Grabe po, ano, naranasan nyo. Pastor, kilala niyo po si Gloria Losada. Ang sabi po niya, Pastor Reggie, miss ka na namin. Sana maalala mo kami. Opo, Ayun po yun. pag na-meet ko po siguro ulit ay makikilala ko po sila. Amen. Gloria Losada. Losada. Opo. Opo. Good afternoon po sa inyo. Tingnan mo naman ha. Ito mga kaabangers, si Gloria Losada. Dahil miss ka na nila, Pastor Reggie. Hallelujah. Kaya kilala po kayo. Alam niyo po, ang kaabangers ang nagsasalita ng katotohanan dito. Kung ano kang pastor, ano ang pag-uugali mo, ang makikita sa inyo ay yung mga ganyang salita. Ayan po. So, sige po, tayo lumakad ng pauna. Dadating po tayo sa high school. Ayan. Sige Ang po. sabi po, Pastor Reggie, ang high school life daw ay ang pinakamasayang part ng buhay ng taong sa kabataan. Ngayon po, magkwento po kayo yung inyong mga nice and bad experience, hindi nyo makakalimutan. Yan, high school. Sige During high school days po ay, yun nga, sabi nila ay pinakamasaya ang high school. Ano po, at sa high school, medyo nagtagal din po ako ng konti sa high school. 6 years po ako sa high school. 6 years naman. 6 years naman. 1984 hanggang 1990. Yun po yung taon na itinagal ko sa high school. Ano po. Challenging po ang high school sa akin dahil po yan self-supporting na po ako dyan. Ano po? Self-supporting? Pastor, ano ibig sabihin ng self-supporting? High school ka. Kikita ka ba ng ganyan? Pera? Opo, kailangan pong kumita ng pera during high school days kasi may mga binabayaran ka po dyan nagbebenta po ako dyan ng ice drop, ice buko. Ano po, yan po yun pag may mga bakanting oras. Sa high school po kasi may mga vacant hour na yan may bakante ka dito. Halimbawa, pag bakante ko, takbo ko dun sa pilahan ng mga kuhanan ng nagbebenta ng ice buko, yung anong tawag doon, yung angkatan po dito po sa San Jose noon, merong angkatan kami ng ice buko. Ipagkakatiwala nila sa iyo yung halimbawa kukuha ka ng 50 pieces o bibigay nila sa iyo yung 50 at after noon ibabalik mo rin sa kanila kung magkano yung nabenta mo. Ganun po. At mula doon may kita ka. Yan po yung yung kulay dilaw na box. Opo, kulay dilaw, kulay white, ganun. Box po yan. Na dinadala mo. Ayun, meron kang yung kuliling. Kalimbang na maliit. Oo, ganun. Yun po yung naging high school life ko. First year, second year. Yun po yung aking pinagkakakitaan para makabayad ng mga kailangang bayaran sa eskwelahan. Wow. Bakit po? Hindi po ba kayo sinusuportahan ng tiyahin nyo? Yun po yung masakit na katotohanan. So, yun nga, pwede naman akong tumira sa kanila, pero when it comes to pag-aaral, sa bayarin, ay pagpupursigihan mo po talaga yung mga bagay na yun. So, Pastor, parang may nakikita ko dito na talagang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ikaw ang pinili kasi mabait ka Kasi, nung kabataan ko, baka hindi na ako mag-aral. Baka
ano na ako kung saan ako mapunta. Pero talagang totoo ang sinasabi ng 1 Corinthians 10:13 na hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo makakaya. Hallelujah. Alam mo, Pastor, ito yung kanina yung sabi ko sa iyo. Yung kay Fernando po. Ang bida sa kadalasan sa movie, mga kaabangers, ang movie po, ang bida lagi nagpapabugbog sa una. Sa huli, champion, di ba? Victory yun sa huli. Yan po parang lumalabas eh. At Pastor, ito pong high school, yan po ang age na nagkakaroon na tayo ng mga crush. Opo. O yan. Meron ka ba niyan sa ganyan? Kasi high school na yan eh. So, ano po ba yung uniform? Nakapantalon na yan. Opo. Ano ba? Meron ka bang sapatos? Kung naman na po yan. Medyo nakakabili-bili na ng konti. Yun! Dahil nung third year high school, ay kinukuha na ako na assistant cameraman during that time. Wow! Nung isang uncle ko na merong studio. Okay. At ayun po, tiga-load ng film during that time ng camera niya. Pa yan, analog. Hindi na siguro inabutan nung iba yan. Analog siya. Hindi ganun po, hindi ganun. 36 shots, 24 shots, 18, yan yung mga kwan po noon. So, yan po. Assistant po ako noon. At ayun, medyo maganda-ganda na yung kita. Kasi lalo na pagkasal, yan, medyo malaki po yung kita dyan. Pagkasalan, birthday, debut, lalo na pag debut. So, ayan. Hanggang sa matuto na po akong humawak talaga ng camera. And then, video. Nauso na rin yung video during that time. At mga kasalan, lahat yata halos ng kasalan noon nagpapa-video sila. Nung panahon na yung time ng Betamax, VHS. Yan, VHS. Ayan. So, yun na po, mga events, kahit anong events, basta gusto nilang ipa-cover, kino-cover po namin yon. So, medyo maganda-ganda na po. Pastor, napapansin natin yung kabataan mo, mahirap pagaan Nagle-level up din tignan mo. Tama yung sinasabi ng Philippians 4:19 My God will supply. Yes. All my needs according to His riches. Amen. Pastor, ito pong high school, follow-up na question. So kung yan, nagkaroon ka na ng mga ganyan na provision, meron ka ba namang, ito na nagsisimula sa kabataan, as a teenager, lumalabas na yung yung may masamang ugali din. Opo. Meron po ba kayo niya, yung mga barkada? Kayo po ba ay napatikim na rin ng mga, anong tawag dito, mga hindi ka nais-nais, mga sigarilyo, alak, bisyo? Kayo po ba yung nagkaroon ng mga ganyan? May mga influensya po noon dito, nung during high school, may mga impluwensya. Usong-uso pa nun yung chonky na tinatawag. Chonky. Chonky. Paan po yan, marijuana, yung binibilot. Opo. Hindi ko po sinubukan yung mga yan. Talagang may mga kaibigan ako na sinusubukan, pero ako po ay hindi, dahil during that time nakakilala na ako sa Panginoon Kilala ko na si Lord. Nung panahon na yan. Teka po. Katinguli kayo. Nakakilala na kayo. Anong edad po kayo nakakilala sa Panginoon? Nakakilala po ako grade 5. Grade 5 nakilala ko na si Lord. Elementary days. Opo. Nakilala ko na si Lord. Grade 5. Pauwi ako galing school hapon.
may habang naglalakad po ako, may narinig akong kanta. 'Di ba sabi ko mahilig ako sa kanta. Ano po, Opo, opo. may narinig akong kanta, sabi nung kanta, I thought no one care, no one think of me. When I'm feeling lonely, sabi niya, no one comforted me. Yung awit na Just For You, kung kabisado po ninyo yung awit na yon, sabi niya, ang akala ko walang nagmamahal, kung nalulungkot walang dumaramay. Nang makilala ka, Jesus, buhay ko ay sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa. So yun po yung lyrics nung kanta na yun. At parang iba yung mensahe sa akin nung awit na yun. At the age of 5, ha? At the age of 5? Opo, at the age of... Meron na kayong po, ganyang grade pangunawa. 5. Grade 5 po, grade 5. Grade 5. Grade 5, that is age Opo. 11. Opo, grade 5. O sa During ganyang that time. meron ka ng pangunawang Opo. ganyan, ha? So, ayun po. Doon sa awit na yon, ay doon na ako nag-start na sumama sa mga Bible study, ganun. Yung pastor namin, nakilala ko na rin po si Pastor Filomeno Soriano. Po, napakatiyaga na pastor. Yun po yung nagpakilala sa akin sa Panginoon. Po. Amen. Kaya during high school days, medyo sabi nyo nga, yung mga bisyo-bisyo ay hindi po gaano. Hindi po gaano. May mga panahon during high school na sinubukan ko rin. Pero iba po yung hawak ng Panginoon sa akin eh. Hindi niya ako pinabayaan doon sa bagay na yun. Amen. Pastor, atin uli kita. Sila, mukhang si Mrs. Apo ata ito. Evelyn Pajardo Umanos. Yan, ito pong sabi. Thank you, Lord, for the life of my loving hubby. Yun, na asawa nyo. We love you so much. We're always here for you. I always thank the Lord for being there to watch our step, to correct and guide us sa lahat ng aspeto ng ating buhay at paglilingkod sa Kanya. Ano po si Pastora din po ba siya? Opo, pastora din po siya. Opo, magkaklase po kami sa Bible school. During that time. Sekreto pala yun, sekreto kasi bawal sa ang relationship sa Bible school eh. Kaya pinagtagpo at itinadhana. Opo. Amen. Napakakiling. Hallelujah. Sige, mamaya. Sige po, Mrs. Comment lang po kayo, ha? Huhugutin natin kung malapit na pong mag-alas 3. Baka meron tong may other chicks. Sige po. Okay, high school po. Wala po tayong maano dyan. May nagka-class ka rin po nung high school. High school days, sir, meron din. Kaya lang ay hindi sincere na relationship. Sarili mo lang. Opo. Talagang gusto ko pong makapag-aral talaga nung panahon na yan. Matapos yung aking pag-aaral. Hallelujah. Talaga pong kayo ay inuberan ng Panginoon. Dahil hindi kayo naaapektuhan ng mga ganyang bisyo. Hallelujah. Amen. Ngayon po, dito po, tayo papasok na sa mataas na antas, kolehiyo. Dahil wala naman po tayo ikukwento ng high school. Wala po tayong MU. Nung high school, wala. At ngayon, dito tayo sa kolehiyo. Baka po meron yan, ha? College naman po tayo. Ano po ang inyong kinuha? Ano pong course nyo? At ano po ang... meron po ba kayong experience na ikukwento sa amin ngayong college sa kayo? Sige po, Pastor.
During college po, nauna po ako nag-enroll actually sa Bible College, Bible Bible Theolo college. Bible Seminary, ano po, Bachelor of Theology ang kinuha ko po diyan nung panahon na yan. At doon nga po, doon ko nakilala yung aking ah, girlfriend noon. Ano po. Ah, pero bago po yun, ay meron na nung nakagraduate ako ng secondary sa high school ano po. Nung High school. nakagraduate ako, oo, nakagraduate ako ng high school. May naging girlfriend na po ako during that time na tiga Isabela. Ayan. So, ayun. Pasok ko ng Bible school ay ka-classmate ko yung aking asawa ngayon. Ano po. So, Pastor, parang sandali po. Alam po ba yan ni Mrs.? hindi pa po. Nung panahon Hindi. na yan, Mrs., hindi daw po alam. nung panahon po na yan Hindi ay hindi alam. pa niya alam. Oo. Nung panahon na yan ay hindi po niya alam talaga. First year, magka-classmate kami sa Bible school. Second year na po niya nalaman. Nung second year na Ah, nalaman niya na may girlfriend pala ako na galing sa malayo. So, yun po. Pero nakuha na po kami diyan nung panahon na yan na campus na kami kasi nalaman na ng mga administration sa Bible school na girlfriend ko nga siya. So bawal bawal po po yun. 'yan eh. Oh, bawal sa Bible school. Kaya ang nangyari ay huminto po siya at ako yung nagpatuloy sa Bible school. Huminto Hmm. po siya nung panahon na yan. And then dire-diretso na po 'yun. Kinasal kami at Ano year po ayun, kayo nakilala si Mrs.? mga 1991. Ano year kayo noon sa Bible school? First year po, first year. First year po, nagkakilala kami. Magka-classmate nga po kami sa Bible school. Hindi yan sabay ha? Hindi mo pinagsabay ha? Ah, sabay po 'yan, yung tiga Isabela. Long Oh, distance sabay? naman kasi yun eh. Oo. Long distance relationship po yun. Long Bihira umuwi. distance. Sabay. Bihirang umuwi yun, oo. Girlfriend ko lang siya pag umuwi siya dito sa Nueva Ecija. Parang ganun yung naging relationship namin. Sabay. Oo. Kaya po Nakakabangan si Pastor po. Ay, isang two-timer din. Talagang playboy po, ano. Hallelujah. Kaya po, yung mga ganyang bagay, yung teenager na yan. Ano po, ilang edad po kayo na? Mga 18. Hindi. Pan po siguro ako, pan na po ako niyan. Mga 19, mga ganun po. Oo, 19, 20, hallelujah. mga ganun. Talagang Oo. ando din, ano, lapitin din ng chicks. Patago-tago pa pala. Opo. Amen. Pero medyo kan po noon. Nung, ayun nga, nung nakagraduate ako ng high school. Nice. Oo. After po nung graduation, medyo mabibilis yung mga naging sitwasyon nung panahon na yun. Ayan po yung tinatawag na appeal. May dating. Hallelujah. Alam mo po sabi ni Sister Judy Vergara, may ganun pala. Pwedeng mag-on. Pwedeng mag-on lang pag magkasama, pag dumarating. Paano Pastor? Paano yan na ma-manage? Andyan yung girlfriend mo, si Mrs. Tapos darating yung taga Isabela, di ba nagtatagpo? Kwan na po yan. Nung nangyari po yun ay na naayos na rin po lahat nung nagtatagpo sila.
ay inayos ko na rin po lahat noon. Yung when it comes to relationship, kasi ang nangyari diyan ay nasa nasa bukid kami. Magpapatanim kami ng sibuyas. Nagbubunot po kami ng punla kasama si Opo. Pastora, yung misis ko ngayon. Nagbubunot Opo. kami sa bukid, po, ng punla ng sibuyas. Tapos dumating yung pamangkin ko at binulong sa akin, andyan si Juan, yun nga po, yung dumating pala yung girlfriend ko na tiga Isabela. Opo. Ayun po. So, doon po ay inayos na rin namin yung sitwasyon na yun. Nagkaroon na po ng pilian. Opo, nagkaroon na ng pilian nung panahon na yun. Hindi naman po nagkagulo. Hindi naman po kasi wala namang magugulo eh. Kasi sa atin noon kwan naman tayo eh. Gentleman ng mga binata noon eh. Ano lang po, holding hands lang, holding hands. O malayo pa nga. Amen. Hallelujah. Mrs. ano lang yan kwento na lang po yun. Natapos na yan. Alam po niya yun. Bati na. Yan. Amen. So ngayon po, Pastor, yung pong, meron po kayo ditong kinuha na nakita ko, nabasa ko. Ito pong Bachelor of BED, Bachelor of Elementary Education. Opo. Ano naman po ito? Sa college po yan, po, pagiging teacher ng elementary. Hindi ko na po yan natapos dahil halos sabay na po yan eh. Yung ministry, tsaka family, po. Kaya hindi ko na natapos yung aking pagkukulehiyo. Hindi nyo natapos. Nakailang taon kayo dito? Isang kon lang po yan. Isang sem lang yan. Hindi ko na natapos yung isang taon. No? Yung kumuha kayo nito, elementary education, sabay din ng ministry, theologian? Opo, Bachelor of Theology. Oo. Sabay na po yan. Din. Opo. So, naging mas matimbang ang theology. Opo. Inyo. Mas matimbang na po yung ministry nung panahon na yan. Kaya, hindi ko na natuloy yung pag-aaral. At ito pong theology nyo ay natapos din naman. Opo, natapos po ang pastoral theology. Opo, after ng graduation ko ay yung misis ko naman ulit ang nagpatuloy din sa pag-aaral. Itinuloy din niya yung kanyang Bachelor of Theology, kaya natapos din po niya. Siya na po yung nagtuloy-tuloy sa college. Nakapag-college na rin po siya. Ben. Pastor, ngayon po, ito po ba'y sabay? Yung pag-aasawa nyo, yung pag-graduate nyo, nag-aaral, sabay din po. Sabay na po yan. Ministry, pag-aaral, po. Sabay na po yan. Kaya sabi ko nga, napakahirap na nung panahon na yan. Dahil marami ka na i-consider. Po. Lalo na pag may hawak kang church, medyo ibang challenge na po yun. Kailangan po lumagay sa tama. Meron ng ministry. Tapos meron kayong at bawal, sabi nyo, doon sa school. Di ba po? Magkaroon ng boyfriend, girlfriend. Opo. Kaya po huminto si Mrs. Huminto muna siya. And then after nung makagraduate ako ay siya naman po yung nagpatuloy. So ito pong college ay nasuportahan din naman ng inyong pagiging cameraman. Opo. Yan po yung work ko talaga noon.
Wag nyo, ano po? Kailangan na po noon eh dahil magkakaanak na kami diyan nung panahon po na yan. Amen. So, in short po, nung college ay naiayos na ang lahat-lahat. Opo, ang kolehiyo ko po, yung college, yung Bachelor of Elementary Education nga, hindi ko na natapos. Ano po, yun na lang, Bachelor of Theology, yun na lang po yung natapos ko. Tinapos. Opo. Tapos At nagdire-diretso na sinabayan po yun na sa... rin ng pagkatapos ng pag-aasawa. Opo, naisabay na po yan. At nagtuloy-tuloy na po kami sa ministry nung panahon na yan. Okay. Hallelujah. Ito pong yung malaki po yung yung ang dami niyo pong alam. Ano po itong trabaho nyo na technician at yung sales representative? Oo. Sa Ano technical po po yan, sa BMEG, ano po, feeds po yan ng baboy, pagkain ng baboy. Isang produkto ng feeds. Ano po. Kung na po yan, ang kwento niyan ay high school na yung panganay namin, si John Mark. Mag-high school na po siya. At sa ministry po noon ay by faith ang ministry po noon. Wala kang eksaktong tinatanggap. Ano po? Talagang kung hahayo ka, walang pangako sa iyo, walang support. So kung gusto mo mag-ministry ka, bahala ka sa buhay mo. So yun po yung yun yung training sa amin when it comes to ministry. Ano po? Kaya nung mag-high school na yung anak namin, ay kailangan ko talaga magtrabaho. Ano po? So, ayun, kinausap ko po yung isang kaibigan na nagtatrabaho nga dyan sa company na yan. At sabi niya, sige pastor, tutulungan kita. Pero kailangan mong ipasa yung mga examen, sabi niya, na sa kumpanya. Ano po? So, pumasok po ako, nag-exam, at awa ng Diyos, bagsak lahat ang resulta. Bagsak po lahat. At sabi po nung nagbigay ng test sa amin, yung HR po nila ay bagsak po kayo. Hindi po kayo pastado. So, yun po yung malungkot na nakarating sa akin. Pero naupo po ako doon sa harapan ng office nung company na yun. At yung opisina nung manager ay kadikit doon sa inuupuan ko, kaya naririnig ko yung usapan nila. Sabi po nung examiner, nung nagpa-exam sa amin, ay bagsak po si Regalado Umanos. Sabi po nung manager, ba't mo ibabagsak yan? Pastor yan, sabi po niya sa akin. Ay, sabi po niya doon sa kausap niya, ba't mo ibabagsak? Pastor yan, sabi niya. Kaya himala po, kilos ng Panginoon, inabsorb po ako nung kumpanya na wala akong alam sa sistema ng pagbababoy, anong gagawin, paano palalakihin. Wala po talaga akong idea kasi nga ay Bachelor of Theology yung aking napag-aralan. At ngayon ay about animal health naman yung pinapasukan kong trabaho. So, pinapasok ko ako nung manager at ang sabi po niya sa akin, sabi niya, Pastor, tatanggapin kita sa kumpanya, hindi bilang trabahador, sabi niya. Tatanggapin kita para ipag-pray mo yung kumpanya na ito. Wow! Sabi po niya, opo.
So, ayun po, doon po ako nag-start. Ano po, at ayun, yun yung role ko doon sa company, tiga prayer, tiga panalangin nung kumpanya ni po. At unti-unti na rin, natuto na rin po ako about technicals, paano magpaanak ng baboy, paano mag-inject, paano mag-castrate. Lahat po ng sistema ng pag-aalaga ng baboy ay natutunan ko na rin. Ano po. So, ayun. At dumating din sa punto na when it comes to seminar, hog racing seminars, ay ako na po yung ipinapadala. Pag may seminar ng La Union about hog racing, ako na po yung pinapadala. Baguio, pag may seminars, ay ako na po yung speaker, guest speaker na kinukuha. Amen. At ganun kabuti po si Lord. Sabi ko nga, ang mga kasama ko dito, mga veterinary, mga animal health, graduate, mga ANSI, animal science graduate, sila po talaga yung nakakaalam nung larangan na yan pagbababuyan. At talagang ako po sabi ko nga Bachelor of Theology. Po. Pero dumating po yung punto na yun nga pag mga seminars ay si pastor na lang. Ganun na po sila na talagang oo. Ewan ko po kung bakit. Pastor. Yan yung bida nabugbog sa una Opo. So, ayun po, doon ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon na sustain yung needs, pangangailangan ng family during that time po. At ayun, at the same time nakakapag-ministry, tuloy-tuloy naman po yung gawain. At naging sales representative na rin po ako. Medyo tumaas yung posisyon. Na hindi naman sa same company po. Ibang kumpanya na po, ibang company na po nung panahon na yan. Bakit? Bumitaw po ba kayo? Doon po sa BMEG noon ay kung maalala nyo yung sakit na H1N1 ng baboy, ay halos maubos ang baboy dito. Kaya mahirap na wala na talagang maalagaan na baboy. Nagkaroon po ng opportunity naman sa medical representative. Kaya doon po sinubukan ko ulit na pumasok doon at awa po ng Panginoon ay nakapasa naman po ako. Nakapasa na po ako kasi may idea na ako kung ano yung So, ayun, sa mga gamot naman po ito, gamot na. Oo nga, medical representative. Oo, gamot na po ng mga hayop din, mga animal. Sa animal health din, po, animal health. Naging bedroom din po ako, Pastor. Yan po sa Unilab. See. Opo. So, ayun po. Dumating na dyan sa punto na ewan ko kung matatanong ninyo, pero dumating na dyan sa punto na nagpaalam na ako dyan sa Panginoon Na-pressure na po ako sa ministry. Na-pressure na po ako sa ministry during that time. Dahil medyo marami na pong challenges dyan sa ministry. Kaya nagpaalam na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na po. Magiging ordinaryong mananampalataya na lamang po ako, sabi ko. Nung panahon na po na yan. Teka po muna. Ano po ba ang ministry niyong hinahawakan? Sa ministry po ay associate halos. Puro associate pastor po ako oo. Ano po doon nakalagay dito?
yung challenge sa ministry mo ay matindi ang inyong nararanasan. Ano Opo, po bang itong matinding ito at bakit kayo ay nagpaalam sa Panginoon? opo. Pan po yan eh. Dadalhin kami sa isang ministry, ano po, na pasimulang ministry. Tapos pag nag-grow na po ang ministry ay maglalagay na ng ibang tao. So, yun po yung challenge na nararanasan ko sa ministry. O kaya dadalhin ka sa isang church na medyo namamatay na at after na mag-grow ng church ay mag-a-assign na ulit sila ng iba na pastor. So, yun po yung mga sugat ko sa ministry nung panahon na yan. Nakailang ano po kayo? Nakailang ministry kayong binuhay? Anong church? Ah, marami po eh. Kasi from 1994, ano po, ay nag-start na po kami sa ministry. Napunta kami sa isang mother church na kung kung sasabihin ko ay kokonti na talaga, halos halos dying church na po yung church na yon during that time. Pero unti-unti po nag-grow, lumago yung ministry. Ano po, at nung malago na ay ayun po, tinanggal na kami doon, na pressure na kaya umalis na po uli kami doon. Napunta uli kami ng ibang assignment. At sabi ko nga, yung pagmi-ministry noon dito ay by faith talaga. Walang ipapangakong suporta sa iyo. Wala, punta ka, bahala ka, gawin mo yung dapat mong gawin, pero wala kaming ipapangako na anuman. So, ganun po ang ministry na nakamulatan ko nung panahon na yan. Ano po? Kaya mahirap po yan. At nung magpaalam ako sa Panginoon ay work na po ako, concentrate na ako sa trabaho nung panahon na yan. Ano po, attend na lang ako ng church. La Union, nasa La Union po ako. Doon ako naka-assign nung panahon na yan. Nasa nasa field po ako nung panahon na yan. Nagpi-field ako. Pumunta ako sa San Juan, La Union, yung surfing capital ng Oo. ng La Union ni po. Doon sa lugar na yon, may isang barangay sa gilid ng dagat na may mga alaga po silang baboy. At unang-una ko po, unang-unang first time na pinuntahan ko yung barangay na yon. Kasi naghahanap talaga kami ng mga masiserve, mabebentahan nung panahon na yon. Ni po. At habang nagpapatakbo po ako ng motor, mabagal eh. Pagpasok ko ng isang barangay sa gilid ng dagat, nagpapatakbo po ako nung single na motor. Mag-isa lang po ako at mabagal yung takbo ko. May sumabay po na bata sa akin. Sumabay yung bata sa akin at ang sabi ng bata, "Pastor, pastor," sabi niya. Paglingon ko po sa bata, ako yung tinatawag. Bigla pong kinilabutan ako. Biglang, teka lang, parang ganun. Huminto po ako. Nilungon ko yung bata, walang bata. Sabi ko, ano kaya yung ano kaya yung message? Ano po, na kahit doon sa isang lugar na hindi ka kilala, pumasok ka, tapos merong tatawag sa iyo ng pastor. So, yun po, nung gabi na yun, umiyak ako sa Panginoon. At sabi ko, balik na ako sa family. So, yun po, uwi uli ako ng Nueva Ecija. Ayun, at punta kami ng palengke ng misis ko. At sabi niya,
nakita po niya yung isang church, Lighthouse Christian Assembly. Sabi niya, mag-church kaya tayo diyan. Sabi ko, di sige, mag-church tayo kako. So yan po, kaya kami napunta ng Lighthouse. At kinalingguhan po, pumasok kami doon sa church. Umupo kami sa likod. Pinakalikod ng church para sabi ko, hindi ako okay na ako dito sa likod. Member na lang. Yun na lang po yung nasa isip ko talaga nung panahon na yun. Member na lang ako. At bago po mag-umpisa yung service, lumapit po yung head pastor sa akin. Sabi po niya, Pastor, mamaya po ipapakilala ko kayo sa harapan. Ano po? Ipapakilala ko po kayo bilang pastor, sabi po niya. So, first time po yun na pumasok ako sa church na yun. Sabi ko hindi sa siya kilala. Kilala ko naman po. Kilala ko naman yung bata na yun. Ano po. Pero hindi ko alam na kilala niya pala ako. Diba? Yun po yung pan naman. At yun po, after nung service, tinawag kami sa harapan, tinawag kami ni Pastora Evelyn, nung asawa ko. Tinawag kami sa harapan at pinag-pray po kami sa harapan. So, ayun po. Doon na ulit nag-umpisa yung panibagong ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So kayo po ay ngayon ay na humahawak na kayo ng church ngayon? Opo, sa ngayon po, Brother Sam, ay nasa Llanera kami. 2016, 2017, 2018. After 3 years po namin na uma-attend sa church, ano po, ay nabigyan po kami ng opportunity na humawak ng cell group cell group sa isang outstation sa Llanera. At ayun po sa bahay lang, isang family lang po yun. Family ng Moises nung panahon na yun. Bible study, cell group. Ano po. Kaya lang bawat punta po namin ay nadadagdagan yung tao. Marami. At sabi nung may-ari, sabi nung tatay, Pastor, dumadami tayo Mukhang magpatayo kaya tayo ng maliit na lugar, mas malaki para pumasya yung mga tao. Po. So, ayun po, nag-start kami ng maliit. Po, mga 5 by 10, 5 meters by 10 meters. Yun po yung start ng church. At doon po ay unti-unti yun nga, hindi na cell group, kundi Sunday service na po yun nangyari. After a year, 2019, ay nakapagpatayo na po ng church. So, ayun po, unti po, pinagpala ni Lord. At ngayon po ay nakabili na tayo ng isang lugar na 200 square meter. Pinaximize na po natin yun. Pinatayo na rin po natin yung church doon. At yung sukat po ng church ngayon ay 8 meters by 20 meters. Ganun po. Ganun po. Bali 100, ano yan? 160 square meters. Opo, 160. Opo. At salamat sa Panginoon dun sa mga prayers ng mga tao na hindi bumitaw sa amin. Ano po. At dun sa bata na sumigaw sa akin ng pastor. hindi ko man lang nakilala kung sino yung bata na yon kasi nung lingunin ko ay hindi ko na po nakita, ay wala na rin naman siya po. At ayun po. Salamat. At salamat sa Panginoon, yung family na hinahanap ay pinagkaloob ng Diyos sa amin. Po, salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng mabait at responsable pa na asawa po. At alam niya yung ministry. Kaya siya po yung nag-work. Ako yung nasa ministry. Po.
At Kasi ayun, po yung nag-work ngayon. opo, at blessing po sa kanya yung kanyang work. Daycare worker po siya, mga bata, kanyang Hallelujah. hinahawakan. At salamat sa Panginoon kasi binless din po siya ng Lord dun sa kanyang trabaho. Di po. Wow. So, ayun At kayo po, naman po ay biniyayaan ng anak. Ilan po? tatlo po sila, si John Mark, si Marvelous, tsaka si Shekinah. Ayan. Sige. At yun pong aking panganay ngayon ay nagwo-work na rin, may trabaho na po siya. At may Ah, dalawang anak na rin, may dalawang apo na po ako doon sa panganay namin. Yun po. ah. At oo, yun Galing. amin pong pangalawa, si Marvelous, ay may sarili din naman po siyang negosyo. Yun po. Hmm. At may isang anak na rin po siya, si si Lois po. So, tatlo na po bale ang aming mga apo. Yung Pastor, bunso meron po ko, bang sumunod sa yapak nyo? mukhang yung panganay ko pong apo, si Yuriken, ay mukhang magpapastor ni po. Ah, Siya po yung madalas na kasama namin sa ministry. At we-pray na sabi ko, "Apo, mag-pastor ka." We hope and pray po na pakikinggan din niya yung tawag ng Panginoon. amen. So, yung hinahanap ko na family, po na mag-aaruga, mag-aalaga, magmamahal, ay ibinigay po sa akin ng Panginoon at Hallelujah. salamat sa Diyos sa bagay na yun. Po, even sa ministry ay inaayos po ni Lord. Start po kami ay malaking testimony din po yung church. Kasi yun nga sabi ko, 8 meters by 20 meters. Ah, Napaka-challenge po niyan kung paano mo papatayuan ng building lalo na sa Oo nga panahon po. natin ngayon. Talagang mahirap. Pero nag-start po kami, nagkaroon kami ng project sa church na Square of Faith. Po, yung bawat square meter ay ang halaga po nun ay 1,000. At nakaipon kami during pandemic, nakaipon po kami ng 80,000. Po. 80,000. So ganun karami yung mananampalataya na nag-commit doon sa Square of Faith. At salamat sa Panginoon sa mga mananampalataya po na yun. Doon po kami nag-start. Po. Ah, At nung groundbreaking, andun nga sila Brother Carlo. Kasama po namin sila nung groundbreaking po. Last year po 'yon, mag-iisang taon na here. itinatayo yung church. Po. At salamat sa Panginoon. Ngayon medyo okay na po. Konti na lang ay matatapos na po yung church po natin dito. Pasyal kayo. Hallelujah. O God's will po. Nawa ay kami mabisita rin naman. Ah, yan. Alam niyo po ba, so ayan po pala yung longing for life. Yung longing for life. Kaya katulad nung sinabi ko kanina, there is an intense desire, yung unfulfilled. Kasi meron kang hinahanap, meron Opo. kang kulang sa pagkatao mo na hindi naibigay sa'yo nung kabataan mo. But then the Lord see favor on Amen. kasi yan ang hinahangad mo. Ito kasi yung ano yung Psalms 37 verse. Yung sinabi ng Psalms, delight unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Ito yung desire ng puso mo, yung family. This is not about material. But when you are been looking and searching for God, then He will reveal of what capabilities
that God can do for life. This is the longing na hinahanap. Ito pala yung mag-fill ng puzzle. Merong kulang na isa lamang, na isang kulang, hawak ng Diyos ang kulang na. At iyan, no? Isang family, at kasama mo sa asawa, at ngayon, meron ka ng apo. Sa apo, you see, ay merong desire din na makilala ang Diyos. So this is about the longing na hinahanap na hindi nabigay sa iyo yung kabataan, and now your family, your apo, your son, your daughter are enjoying those longing, the empty space in your heart. Iyon pala yun. Kaya ngayon, ikaw ay nakakangiti. Iba na yung nasa puso mo kasi ikaw alam mo na merong kakulangan na ngayon, ikaw na ngayon, you are feeling that para hindi na matungkab ng kahit sino at ikaw at ang iyong asawa ay tatayo para yung curse ng generation mo ay mawala. Favor yan ng Panginoon. Hininig ka ng Panginoon at sa tawag ng batang yon, Pastor, alam mo makakalayo ka. Ano ka, si Jonah? Lalayo ka? No, cannot be. You are being called. You are being chosen. So walang paglaro. At tama ang ginawa mo. Bumalik ka. Kasi meron kang puso eh. Alam mo na ang Diyos ang tumawag, kaya ka bumalik. So yan ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ikaw, you are been planted since before by the streams of water. Kahit na masalimuot, kahit na ang iyong buhay ay ang daming kulang, ang daming masasabi sa isang kabataan, ayoko ng buhay mo, Pastor. Diba? Pero ikaw, nung tinanong kita, there's no vices. Hindi ka nagwala. You are been sealed, you are been protected, and you are being called the Lord. Biro mo, 5 years old. Grade 5. Diba? Meron ka ng kaunawaan dun sa kantang yon. And yan ang maliwanag sa isang tao na ikaw ay binigyan ng karunungan at pangunawa. Kaya Pastor, your generation will be known. Hindi lang diyan sa Nueva Ecija. You will be known as a family. Lalago yan. Kasi sabi ng Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord. Hindi niya hayaan mabuhal yun. May backup ka pa yung asawa mo. Yung asawa mo na nanalangin, although nagtatrabaho, ngunit alam niya ang puso ng alam niya. Kaya ikaw ay pinagpalapas sa mga kwentong ganyan. That is power. Ang makikinig sa iyo ay mamamangha pagkat ikaw ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Ano yan eh? That is called redirection. The problem that you got are being used for you to redirect. Yung masasamang naranasan, direction comes. Ang pathways mo ngayon ay tumuwid kasi hindi ka nagpadala sa
Kaya pastor, una pa lang na pagkakausap ko sa'yo, iba na yung pagsasalita mo, ikaw ay kalmado at kahit na ikaw ay may pagluha, ngunit bakas ang iyong ang kahinahunan sa iyong. Kaya kami sa daily life sharing, gusto pa namin marinig ang kwento ng asawa mo. Sige po, sige po. Magsasama kayo doon. Ate Ria will contact you again. Kasi yan ang kailangan ng marinig ng kaabangers. Ang mga pagilagilalas, mga astonishing moment ng buhay ng tao na ang Diyos kitang-kita ang pagganap. Hallelujah. Anong oras na? Yan. Yan at 3:33 na. Kaya pastor, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kwento na kami ay pinaunlangan ng life sharing. Alam niyo po bang tayo ay magkakaroon ng reconnection, itong daily life sharing, the hub of Christ. Iyong manggagawa ay iyon namang sasabihan na magkwento ng kanilang buhay patotoo. Ano po, pastor? Yan. Kaya kami po sa amin, in behalf of the daily life sharing, Pastora May and Pastor Dong, we're very, very blessed sa inyong patotoo. Kahit po yung inyong mga anak ay pagpapalain ng Diyos kasi merong puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Yung season mo, yung leaves mo ay patuloy na magbo-bloom season and out of season. At ikaw yun, kasi ikaw ang puno. At ang sanga mo, ang iyong mga apo, ang iyong asawa, patuloy sila na pagpapalain. Let me pray for you bago kayo manalangin para naman sa akin. Ano po? Heavenly Father and Lord, salamat sa buhay na patotoo, Pastor Reggie. Lord, siya ay patuloy mong pagpalain. Kaya ang sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, that weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hallelujah. You will wipe out all those tears. You will wipe out all the pain, the sufferings that he got, at pinalitan mo yan ng saya. Pinalitan mo, Panginoon, ng kagalakan. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain, tampo ng kanyang sambahayan. Kaya gagamitin mo, O Lord, at ang buong sambahayan ni Pastor Reggie, sila, Panginoon, ay itataas mo. Kagaya, Panginoon, ikaw naman ay itataas nila, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na nagpapala, pagkat ikaw ang Diyos na buhay na dumidinig ng panalangin, ng sakit, na nararamdaman, ikaw ang Diyos, ang doktor ng kagalingan. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay niya. Salamat, Panginoon, sa kanyang grasya at habag na ibinigay mo sa kanyang sambahayan. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya Pastor Reggie, kami naman po ay ipanalangin nyo din at ang mga kaabangers na mga nakikinig ngayon, hanggang sa ngayon, ay naandito sila sa programang ito upang maranasan at marinig nila ang pagilagilalas na ginawa ng Diyos. Sige po, Pastor, kami po ipanalangin nyo. Sige po. At sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga na Pastor Dong, salamat sa pagkakataon. At yung verse po natin ay huwag nating kalilimutan. Sabi ng Psalms chapter 27 verse 10, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. At maraming salamat dun sa pangako ng Diyos. Laging nandyan, hindi tayo iiwan,
at hindi niya tayo pababayaan. Dalangin po tayo, dakilang Diyos. Maraming salamat. Salamat dahil ikaw yung Diyos naming pinaglilingkuran. Salamat, hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang sa amin. Tama mo ang aming mga dinaraanan, O Diyos, at tinatawag mo kami dun sa tamang landasin ng aming mga buhay. Father God, isang katotohanan, ikaw lamang talaga ang kapunuan ng lahat ng kakulangan sa aming mga buhay. Meron man kaming hinahanap, O Diyos, hindi man namin ito matatagpuan, subalit ikaw lamang ang maaaring magbigay nito para sa amin. Salamat po sa mga bagay na ito na patuloy mong ibigay bilang pagpapala po sa amin. Father God, I pray, Lord, na patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang mga kapatid na nangunguna po sa gawaing ito. Kay Pastor Dong, kay Sister May, Father God, kay Brother Sam, this afternoon, Lord, I pray, Father God, that your blessing will flow upon them, Lord, at pagpalain mong patuloy ang programang ito, Diyos, na ikaw ang maitaas at ikaw ang patuloy na maparangalan. Your name be glorified, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Yan. Salamat po, Pastor Reggie. Kami po we will keep in touch and you. Doon po sa inyo pong asawa naman. Kasama po kayo. Ate Ria will keep in touch with you. Salamat po at salamat po mga kaabangers na sa hanggang sa huli ay kami sinamahan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Salamat po. Name of Jesus. Amen.